Kanina, wala pa ako sa sarilip dahil kababiyahe ko lang may nagrereklamong isang membro at yung panig niya lang ang naririnig ko. Tama kaya yung paliwanag niya o hindi? Sunod-sunod ang mga suspension na tumatama ngayon sa aming toda. At iba-ibang kaso, may butaw, may bumiyahe ng coding, at ito nga yung pakikipag-agawa ng pasahero. Sabihin natin pagbababa rin ng presyo ng pasahero. Yan, haba ng pila namin, kaya siguro pahapyaw na vlog o kaya usapin na gagawin ko. So yun na nga, nung pagpila ko nung umaga kahapon, may nagrereklamong kasamahan na balak daw siya ipasuspinde ng ilang mga membro dahil sa pagsakay niya ng pasahero, at yung side niya ang pinapaliwanag niya, pero yung side ng iba hindi ko pa naririnig. Siguro sa paghawak ng manibela o kaya ng tatlong gulong at tricycle, kumayos lang tayo, hindi tayo masususpinde. Alam naman na natin yung mga tama at mali. Sabihin nga natin, sinasabi nga na iba, dekada na silang bumabiyahe, pero ganun pa rin nasususpindi pa rin sila kasi alam na nga nilang mali, nagagawa pa nila. Kahit saan naman talaga ang larangan ng paghahawak ng manibela, o kaya wala ka naman sa tricycle, kahit sa jeep ka pa, o kaya ibang asosasyon, talagang may mga batas na sinusunod o pinatutupad. Kaya kung ayaw mo patawan nito, sumunod ka. Itong ang Villanova, may batas sila rito na kapag hindi pa dilaw ang plaka mo o wala ka pang prangkisa, ay hindi ka pa po pwedeng bumiyahe kahit na membro ka pa. At dito nga nangyari sa Queensland, yung pagkakasuspende ng isang kasamahan namin dahil yung nasa unahan, kumbaga tinanggihan niya yung pasahero, at yung mga nasa likuran niya pala ay gustong kunin yung pasahero, ngunit may sumabat sa usapan na isang membro na nasa bandang hulihan at siya ang kumuha ng pasahero na yun. At yun na nga, sa madaling salita, nung nakausap ko yung pangulo namin, ayon sa paliwanag niya, yung unang tricycle, tinanggihan nga yung pasahero, pero yung pangalawa at pangatlo, gustong ihatid. Yung kumuha ng pasahero ay nasa hulihan pa raw, ayon sa aming pangulo. At kumbaga, nagtaas siya ng kamay. Ako dito, maghahatid sa'yo, papuntang sa Barte, sabi niya. At nadismaya yung mga nakapila sa harapan. At yun nga, nung nag-usap-usap na kaharap yung Pangulo, at doon napatunayan na may sala talaga siya kasi isa laban sa tatlo, kumbaga yung isa may witness at tatlo silang nag-witness na kinuha niya talaga yung pasahero na hindi pa na nararapat sa kanya. Kasi kumbaga may una pa, may pangalawa pa, may pangatlo, may pang-apat, may pang-lima pa. Kung pang-walo ka pa, wala ka pa talagang karapatang kunin yung pasahero na yun dahil may mga tao na nakikipag-ugnayan pa. Kumbaga sabihin nga natin hindi nararapat yung ganun. Kaya yun, nareklamo siya at imbis na 2-day suspension siya, pinakiusapan na lang na 1-day suspension. Ganun po nangyari. Sa makatuwid, yung batas, umiiral pa rin talaga sa amin naman. Pag may kasalanan ka, papatawan ka talaga ng suspension. Kaya yung vlog ko nakaraan tungkol sa butaw, ngayon naman tungkol sa kumbaga pag-aagaw ng pasahero na hindi pa naman talaga nararapat pala na sa kanya. Pero nung pagdating ko nga, pinaliliwanag niya yung side niya, hindi naman ako nagbibigay pa ng opinion noon dahil wala naman ako sa senaryo na yon para magbigay ng opinion. Saka bago kasi tayo magbigay ng opinion, kailangan malaman din natin yung panig ng kabila bago tayo magbibigay. Oo nga, tama yung paliwanag niya sa side niya, pero paano naman yung side ng kabila? Magtutugma ba? Kailangan magtugma kasi. Kaya saka pa lang magbibigay ng nararapat na desisyon para doon. At yun nga, siya pala talaga ang may error, hindi yung mga nasa una. Kumbaga hindi naman talaga magrereklamo yung kung wala naman talagang violation. Kaya lang may violation talaga siya. Ganun talaga. Sunod-sunod ng suspension. Sinundan pa nga yan nung bumiyahe ng coding. Pero so, ang moral lesson din sa kahapon na suspension ay huwag tayong sasabat muna sa usapan ng mga nakikipag-usap sa pasahero kung hindi naman tayo
ang kausap. Ganun po, di po ba? Bilang respeto doon sa mga nasa unahan. Kahit naman nasa ulihan ka pa, kung ikaw ang kausap, walang problema yun. Pero kung hindi naman talaga ikaw totally kausap na ng pasahero, huwag mong gagawin talaga yun. Kasi paano ko ipasuspindi ka ng mga magrereklamo sa'yo? Kasi kung hindi mo naman talaga kadikit, di ba? Kung kadikit mo, maaari mong abo rin eh. Pero kung hindi mo kadikit, although kahit sa kasama mo sa TODA, huwag mong gagawin yun kasi masususpindi ka. Totoo yun.